Paano kung mahirap? Bagamat hindi pa nakikilala, alam na agad ni Aling Sean na kapatid nito ang nakalibing sa may sagingan. Hindi, naramdaman ko talaga. Siya na. Oh, parang marami kasing mga pahiwatig kahapon. Mm. Nandun ako, nakaupo sa saging. Kasi yung kapatid ko na yun, tuwing magkikita kami, ginaganon ako niyan, tapos ginaganon-ganon yung lead ko. Mm. Kapon, yung malamig ang nandito sa, naramdaman ko yung parang bumigat yung balikat ko, tapos ginaganon-ganon yung lead ko. Malamig. Bigla ko. Hindi lamang si Aling Sean ang may kakaibang karanasan habang hinuhukay ang mga biktima. Maging sina Professor Bailen at Dr. Molino, kapwa mga siyentipiko, nakaramdam din daw ng kakaiba. Nakaamoy daw sila ng kandila bandang madaling araw. Pero wala namang gumagamit nito. No, if you want to be scientific about it, no, sabi mo, baka posibleng mayroong lang nag-amoy-amoy dyan na nasusunog. Or if you want to be spiritual, pwede bang ilagay ng ganun? Na baka nga may message or what? Si Aling Sally ang may-ari ng lupang ito. Ilang beses na raw may nagparamdam sa kanya. Lalo na raw kapag padilim na at umuulan, may narinig siyang sumisigaw na babae na tila hirap na hirap. May nagkwento na rin daw sa kanya na may mga nilibing sa lupa niya, pero hindi naman niya ito makumpirma. Dahil dito, naisip niya magtulos ng kandila sa sagingan. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. No, paminsan-minsan mayroong sumisigaw na babae. Parang kataas-taas ang boses niya, parang marinig sa langit. Parang darating sa langit ang boses niya. Yun. Pag, ano yun? Pag magsaing mi dito, mayroon namang magsampit, mag-ano. Ma! Sino ba yun? Walang tao. Sa mga bagay raw na ganito, mahalaga ang papel ng isang forensic team. Ayon kay Professor Bailen, sa pamamagitan ng maingat at maayos na paghuhukay, maaaring malaman kung ano ang kinamatay ng mga biktima, kahit na walang testigong magpapatunay nito. Dahil dito, kailangan na maging maingat ang forensic team na huhukay sa mga labi. Sila ang trained to recover yung mga physical evidence ng pagkamatay, saka yung mga bones na kailangan natin na natitira pa dyan for identification, at saka yung mga personal effects na that were buried with the skeletal remains. Sila ang magbubuo ng mga materials na yan upang ma-establish natin yung identity ng mga nahukay natin. Respeto at paggalang din daw sa namatay at mga kaanak nila ang maayos at maingat na pag-retrieve sa mga labi. When it becomes a full-blown court case, kailangan mong mga experts to testify on what they saw and what they think they conclude in relation to those individuals found buried in a particular site. Halos buong araw na maingat na hinukay ang mga labi, pero kahit matagal na nilang ginagawa ito, nagulat pa rin sina Bailen, Molino at ang buong forensic team nang makita ng buo ang mga kalansay. Parehong may malaking tipak ng batong na discovery nakapatong sa mga ito. Ang mga labi na nakita sa may sagingan ay nakadapa. Nakatali ang mga kamay at paa. Posibleng namatay sa sakal dahil may nakapalupot sa leeg nito. May tama rin ito ng bala at saksak. Pero pinakamasaklap sa lahat, durog ang kanang bahagi ng mukha ng bungo dahil sa pagkakabagsak ng malaking tipak ng bato. Ayon kay Dr. Molino, may bigat na halos 18 kilo ang nasabing bato. Held passive defenseless with the tying of the wrist behind her back and the ankle practically immobile, defenseless. Apat ang posibleng dahilan na maaring kinamatay ng biktima. Mayroong tama ng bala, may saksak, at may blunt force na injury tulad ng pagbagsak ng bato o kaya hampas. Halos pareho rin ang sinapit ng biktimang nakabuon malapit sa puno ng nyog. Durog ang mga buto mula leeg hanggang sa may collarbone ng biktima. Teorya ng mga doktor, ilang ulit binagsak ang malaking tipak ng bato sa biktima kahit na ito'y patay na. Siyang dahilan kung bakit nagmistulang pulburon ang mga buto nito. Bigat pa rin sa loob eh. Yung iisipin mo, talaga bang ang tao may kapasidad na gumawa ng ganito?
bakit ganun katinding galit yata yung yung umiral para magawa nila yan. Si Garcia ay dating gerilya rin. Isa siya sa mga pinalad na makaligtas sa purgahan ng partido sa Timog Katagalugan. Pero 66 na mga kasama niya ang napatay na mga mismong kasama rin nila sa kilusan. Oo, inamin nga nila eh. Pero ano yung susunod sa pag-amin? Siyempre hindi sapat yung aminin mo lang na very general na pag-amin, ano? Sa huli, kung anong hirap din ang pag-akyat ng grupo para hanapin ang mga labi, siya ring hirap kung paano sasabihin sa magkapatid kung gaano kalupit ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay sa kamay ng kanilang dating mga kasamahan. Kinagabihan, pinulong ng mga doktor at mga tagapath ang magkapatid. Halos tumagal na 1 oras ang pagpupulong para masabi ng maayos kina Alencio at Lita ang sinapit ni Lani at Luz. Pwede naman namin ikwento sa inyo. At kahit anong pilit ng dalawang matanda na magpakatatag, hindi rin nila naiwasang bumigay. Sabihin namin sa inyo, medyo mabigat kasi maski kami nabibigatan din kami. Kinabukasan sa kabila ng pangakong kakayanin nila, hindi nakapagpigil ang magkapatid nang makita ang sinapit na mag-asawa. Noong araw din yun, sinimulan na rin iangat ang mga labi sa may sagingan. Nilinis din ang mga buto sa may sapa. Malaking bagay sa forensic team na merong malapit na running water. Pag may running water kasi, madaling malilinis yung mga skeletal remains na nahukay nila. Kaya nga brush yung ginagamit natin para maiwasan yung pagkasira ng buto. Bagamat hindi pa natapos ang eksaminasyon sa mga buto, wala nang pagdududa si Alencio na patay na nga si Luz. Nakilala kasi nito ang damit na na-recover sa gravesite. Nagulat, yun talaga ang damit ng kapatid ko talaga yan. Hindi ko talaga makalimutan. So wala na kayong duda? Siya talaga yan eh. Tingnan mo yung damit, talagang naalaala ko pa yan eh. Mahirap sabihin na maswerte na rin ang magkapatid dahil natagpuan na rin nila sina Luz at Lani. Pero paano si Babylin? Na matapos ang mahakding paghihintay, hindi pa rin nahanap ang asawang si Cesar at dalawang iba pa sa kabilang ibayo ng bundok na kung saan binaon sina Lani at Luz. Okay lang, kasi wala akong magawa. Pero kung ikaw pa naman, gusto mo tuloy yung paghanap? Oo, gusto ko. Para tapos na. Kahit matagal na niyang alam na patay na ang asawa, hindi pa rin maitago ang galit na nararamdaman ni Babylin. Tulad ni Babylin at iba pang mga kapamilya, pinaniniwala raw sila ng mga militar ang pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa hinabahaba ng taon, hindi ko 20 years bago ko nalaman na ganun. Kaya ilang taon din nila akong niloko. Marami ang hindi mapakali, no? Maraming hindi na pagkakatulog, maraming binabangungot hanggang sa ngayon dahil sa nangyaring ito 20 taon na ang nakakaraan. Mula rito sa frontlines ng Sitio Amaga, Bonbon, Cebu City, ako si Correspondent Errol Kabatbat.